Ang mekaniko na si Paul ay nakikipag-video chat sa kanyang anak na babae na si Beth upang suriin ang kanyang grado sa college. Mukhang stressed at distracted si Beth ngunit nangako siyang ayos lang siya. Sa background ng video, narinig ni Paul ang pagmumura ng isang lalaki sa kanya ngunit hindi niya ito pinagtuunan ng pansin. Tila nag-aalala si Paul at nagpaplano ang dalawa para sa kanyang pag-uwi pagkatapos ng finals ni Beth bago tinapos ang kanilang pag-uusap. Kinaumagahan, kinuha ni Paul ang dumating na mail at nakatanggap ng sulat mula sa kolehiyo ni Beth na sinasabing hindi pa siya nagbabayad ng matrikula sa loob ng mahabang panahon. Sinubukan niyang tawagan ang anak para makakuha ng sagot, subalit nakita niyang sinagot ng isang estranghero ang kanyang telepono. Hiniling niyang makausap si Beth ngunit tumawa lang ang lalaki at tinapos ang tawag. Sinubukan niyang tawagan siya muli ngunit wala nang sumasagot. Ngayong labis na siyang nag-aalala tungkol sa kanyang anak, nag-iwan siya ng mensahe sa kanyang cellphone at hiniling na tumawag sa kanya. Pagkatapos ay tumawag siya sa paaralan ni Beth at nalaman na wala nang gumagamit ng kanyang dorm room sa loob ng ilang buwan. Sa halip na tumawag ng pulis, dumiretso si Paul sa tinutuluyan ni Beth para personal na imbestigahan ang pagkawala ng kanyang anak. Walang sumasagot sa pintuan kaya't pumasok na siya at nakitang walang laman ang lugar na tila inabandona na sa mahabang panahon. Tumingin-tingin siya sa paligid at nakakita ng larawan ni Beth at ng isa pang babaeng sa tingin niyang kaibigan niya, at pagkatapos ay nagtungo sa isang local bar kung saan tumatambay ang karamihan sa mga kabataan. Tinanong niya ang bartender ngunit wala siyang ideya kung sino ang nasa larawan. Dahil dito, nagpa siya si Paul na maghintay doon ng ilang sandali hanggang sa makita niyang pumasok ang dalaga kasama ang kanyang kadate. Nilapitan niya ito at ipinakilala ang kanyang sarili bilang ama ni Beth, ngunit tumanggi ang dalaga na makipag-usap sa kanya. Pagkatapos ay nakipagtalo si Paul sa mga lalaki sa bar, at dahil sa kanyang pagpupumilit, nagpa siya ang babae na pakinggan si Paul kung bibilhan siya nito ng pagkain. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Angela at sinubukang iwasang magbigay ng direktang mga sagot. Ngunit dahil sa pagpupumilit ni Paul, ibinunyag niya na nakilala ni Beth ang isang lalaki na nagngangalang Eddie sa New Orleans at nasangkot din siya sa ilang masasamang tao. Gusto ni Paul na pumunta ngayong gabi at inalok siya ng $500 para dalhin siya kay Eddie. Kinaumagahan, nasa kalsada na ang dalawa. Nagtataka si Angela kung bakit hindi siya humingi ng tulong sa mga pulis ngunit ipinaliwanag ni Paul na hindi kikilos ang mga pulis hanggat hindi pa ito umaabot ng 48 oras. Matapos huminto upang magpagasolina, nakarating ang dalawa sa New Orleans, sa lugar kung saan nakilala ni Angela si Eddie. Binalaan ni Paul si Angela na ilayo ang sarili sa kanya na nagpapahiwatig na kilala at wanted siya sa lungsod. Dumiretso siya sa loob ng gusali at lumalabas na isa itong club. Nang nagtungo si Angela sa banyo, gumamit siya ng droga at pagkatapos ay nagtungo na sa dance floor. Sa halip na ituro kung nasaan si Eddie, sinubukan niyang bigyan ng lap dance si Paul at inalok siyang mag-enjoy ng kaunti, subalit walang oras si Paul sa kalokohan at umalis. Sa labas, nakita ni Angela ang isa sa mga kaibigan ni Eddie, kaya't lumapit sa kanya si Paul upang tanungin ang lokasyon ni Eddie. Gayunpaman, tumanggi ang lalaki at inatake nila si Paul na naging sanhi ng pagbagsak niya sa lupa. Naghahanda ng umalis ang mga lalaki ngunit muling tumayo si Paul at sinimulang bugbugin ang lalaki at dalawa niyang kaibigan. Kinuha niya ang isa sa kanilang mga cellphone at bumalik na sa sasakyan kung saan naghihintay ang gulat na si Angela. Inutusan ni Paul si Angela na magpadala ng text message kay Eddie at nagpa siyang magpahinga sa isang sira-sirang motel hanggang sa makakuha ng reply sa kanya. Gustong malaman ni Angela kung sino talaga si Paul, pinuna kung paano niya tinalo ang mga lalaki at ang hindi niya paghingi ng tulong sa mga pulis at pagkuha ng isang mumurahing motel. Gayunpaman, tumanggi si Paul na sagutin ang kanyang mga katanungan at sinabihan siyang magpahinga. Samantala, labis na nababagabag si Paul habang iniisip ang kapakanan ng kanyang anak na babae. Nagpa siya siyang maligo at nakita ni Angela ang malaking tattoo ng agila sa kanyang likod at mga tama ng bala sa buong katawan. Nakita niya ang pangalan ng kanyang asawa at nalamang namatay siya dahil sa leukemia. Hindi nagtagal, nakatanggap sila ng reply mula kay Eddie na nasa isang malapit na club. Itinuro ni Angela kung nasaan ang bar, kaya't ibinigay na ni Paul ang pera at sinabihan na siyang umalis. Pumasok siya sa loob kung saan nakita siya ng isang lalaking nakaharap niya noon. Nahanap niya si Eddie at tinanong siya tungkol kay Beth, ngunit tumanggi si Eddie na kilala niya ang dalaga. Sinubukan niyang bastusin si Beth ngunit binalaan siya ni Paul na mag-ingat sa kanyang mga sinasabi. Ilang sandali pa,
Lumapit ang lalaki kanina at ibinunyag ang kanyang sarili bilang tiyuhin ni Eddie. Humingi siya ng paumanhin kay Paul para sa inasal ni Eddie at hiniling sa kanyang huwag patayin ang kanyang pamangkin. Doon lang na-realize ni Eddie kung gaano kabigat ang napasok niyang gusot. Ibinunyag ni Stuart na bahagi siya ng 8-man team na mag-isang inubos ni Paul, ngunit kahit papaano'y nagpasya si Paul na huwag siyang patayin. Habang umiinom ng alak, inamin ni Eddie na dati siyang nakikipag-date kay Beth ngunit biglang nasangkot ang dalaga sa isang dealer na may palayaw na The Pharmacy at ibinigay kay Paul ang lokasyon. Bago umalis si Paul, seryoso niyang sinabi kay Stuart na naubusan lang siya ng bala noong gabing umatake siya sa kanila. Nagtungo na siya sa labas para lang makita na nandoon pa rin si Angela at sabay silang umalis sa lugar. Lingid sa kaalaman nila, sinusundan pala sila ng 2 gangster na nakipag-ugnayan sa isang local crime boss na nagngangalang Omar. Nais ni Omar na hulihin nila si Paul at inutos na dalhin siya doon. Sinubukan siyang kumbinsihin ng kanyang kanang kamay na si Mark na pabayaan na si Paul, ngunit tumanggi si Omar dahil sa kagustuhan niyang makapaghiganti sa kanya. Kalaunan, sinimulang pagbabarili ng mga gangster ang sasakyan ni Paul at sinubukan siyang ilihis sa kalsada. Ngunit pagkatapos ng mahabang habulan, nagtagumpay si Paul na maibangga ang kanilang sasakyan. Sinimulan niyang tanungin ang isa sa mga lalaki na nagpahayag na si Omar ang nagpadala sa kanya. Sinabihan ni Paul ang lalaki na balaan si Omar na umiwas sa kanyang daraanan at pagkatapos ay pinatay ang driver na nakahandusay sa lupa. Bumalik sila sa motel kung saan nabigla si Angela sa kanyang nasaksihan at humingi ng mga kasagutan. Ibinunyag ni Paul na isinilang siya sa lungsod na ito at naging miyembro ng militar. Ngunit nang umalis siya sa serbisyo, nagtrabaho siya bilang hitman para kay Omar, ngunit ang tumitinding karahasan ay naging sanhi upang questionin niya ang kanyang katapatan. Sa isang flashback, makikita natin si Omar na kasama ang kanyang pamilya para sa unang araw ng kanyang anak na babae sa paaralan. Nagpa siya ang kanyang asawa na gamitin ang sasakyan ni Omar na kaagad namang sumabog pagkasakay nila. Naroon din si Paul at nasaksihan ang lahat ng ito dahil siya ang nagset ng bomba para kay Omar. At ngayon, alam ni Paul na hindi titigil si Omar at gagamitin niya ang kanyang anak na babae para mahuli siya. Dahil alam niyang nasa panganib din si Angela, nakipag-ugnayan si Paul sa isang lumang kontak para manatili si Angela sa kanya at pagkatapos ay dinala siya sa isang malaking hotel kung saan naghihintay ang kaibigan niyang si Sam. Nagtanong si Paul tungkol sa The Pharmacy at nalamang isa siyang baliw na drug dealer. Ngunit nagpasya pa rin si Paul na harapin siya. Nag-aalala si Sam at alam niyang maaaring magdulot ito ng problema para sa kanya, ngunit for old time's sake, nagpasya siyang tulungan ang kaibigan. Nang umalis si Paul, iniisip ni Angela kung magpapadala ba si Sam ng mga tauhan para tumulong, ngunit sumagot si Sam na hindi kailanman nangailangan ng tulong si Paul. Ipinaliwanag niya sa kanya na si Paul ay isang napakadelikadong tao na minsan ay nagpatakbo ng isang buong teritoryo sa New Orleans sa ilalim ng palayaw na The Prince at binalaan siyang lumayo sa kanya. Nagtungo si Paul sa isang lokal na tindahan ng mga baril kung saan ipinakita niya ang kanyang tato sa kanyang kanang kamay, ngunit tinutukan siya ng baril ng lalaki. Narinig ng lalaki ang tungkol sa tato na iyon mula sa kanyang ama at alam niyang napakadelikadong individual ang lalaking may gamit nito. Ngunit ipinaliwanag ni Paul na magkaibigan sila ng kanyang ama at gusto niya lang kunin ang ilang bagay na iniwan niya dito. Dinala ng lalaki si Paul sa likuran kung saan iniwan ng kanyang ama ang mga baril, ngunit wala na ito sa magandang kondisyon, kaya't ibinigay ng lalaki kay Paul ang 2 sa sarili niyang koleksyon. Pagkatapos, umalis na si Paul upang makipagkita kay The Pharmacy at kinuha ng nagbabantay na lalaki sa pintuan ang kanyang baril. Sinamahan niya si Paul sa gusali na punong-puno ng mga adik para makita si 50 Cent, si The Pharmacy. Nagbanta si Paul na ilalabas niya si Beth sa gusali at walang makakapigil sa kanya, ngunit sinabi sa kanya ng lalaki na naroon si Beth sa kanyang sariling kagustuhan. Pagkatapos ay ipinakita niya si Beth na high sa droga at natutulog sa silid at agad na sumugod si Paul sa kanyang anak. Tinutukan ng isa sa mga lalaki ng baril si Paul at isiniwalat na nakatanggap sila ng tawag mula kay Omar upang hulihin sina Paul at Beth. Biglang inagaw ni Paul ang baril sa isang gangster at pinatay ang lahat ng mga lalaki sa silid. Binuhat niya si Beth at sinimulang barilin ang lahat ng nasa labas. Nasaksak si Paul ngunit hindi siya bumagal hanggang sa maibalik niya si Beth sa sasakyan at mabilis na umalis sa lugar. Maya-maya, dumating si Mark sa gusali kung saan nakita niya ang isang naghihingalong lalaki. Tinanong niya kung nasaan si Paul ngunit hindi siya masagot ng lalaki kaya't pinatay niya ito. Kalaunan, bumalik si Paul sa hotel ni Sam kung saan ginamot niya ang kanyang sarili.
Ibinunyag ni Sam na nagdulot ng kaguluhan ang kanyang pangalan sa mga kalye, kaya't natatagalan siya sa pagkuha ng getaway vehicle. Nakatanggap si Mark ng balita tungkol kay Paul sa hotel at alam niyang itinatago sila ni Sam, kaya pinakilos na ni Omar ang lahat ng kanyang mga tauhan. Pinuntahan ni Paul si Beth na hiyang-hiya sa kanyang sarili, ngunit sinabi sa kanya ni Paul na hindi nabawasan ang pagmamahal niya para sa anak. Pagkatapos, makikita natin ang isang convoy ng mga sasakyan na huminto sa hotel. Nandoon si Mark kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan at mabilis na pinalibutan ang gusali. Samantala, pinauna na ni Paul si Angela sa sasakyan dahil hindi niya kayang protektahan silang dalawa ni Beth ng magkasabay. Nang makapwesto na si Mark at kanyang mga tauhan, nagbigay na siya ng utos at ang mga lalaking nasa labas ay pinaulanan ng bala sina Paul at Sam. Pareho silang gumanti ng putok at nagawang patayin ang mga lalaki. Habang sila'y distracted, pinatay ni Mark ang mga tauhan ni Sam sa loob ng hotel at sinunggaban si Beth. Narinig ni Paul ang mga putok ng baril at nagmamadaling pumasok sa loob ngunit napigilan dahil sa isang kalaban. Pagkatapos ay kumilos na sina Paul at Sam at pinatay ang shooter bago muling hinabol si Mark. Naabutan nila si Mark at naganap ang isang matinding barilan ngunit nagawang makatakas ni Mark dala ang kanyang anak. Matapos nilang patayin ang mga tauhan ni Mark, napagtanto nilang nabaril ang driver ni Angela at bumalik sila sa tindahan ng mga baril kung saan binigyan ng lalaki si Paul ng ilang malalakas na rifle. Samantala, kinaladkad ni Mark si Beth papunta kay Omar na sinubukan siyang kausapin tungkol sa kanyang ama, ngunit nakakaranas ng withdrawal ang dalaga mula sa droga at sinabi lang na gusto na niyang umuwi. Samantala, pumunta si Paul sa headquarters ni Omar na fully armed at handa na sa digmaan. Sinimulan niyang sirain ang lugar gamit ang mga bala at pinatay ang bawat lalaking makita niya. Natanggap ni Omar ang balita, kinuha ang kanyang baril at isinama si Beth sa kanya. Si Paul ay isang one-man army at ang kanyang mga kasanayan ay walang katulad habang inuubos ang lahat ng mga tauhan sa bawat palapag. Nang makita niyang may hawak na baril si Omar sa ulo ni Beth, inalok niyang hahayaan niyang mabuhay si Omar kung ibibigay niya ang kanyang anak. Hiniling ni Omar na malaman kung bakit pinatay ni Paul ang kanyang pamilya at nagbantang papatayin si Beth bilang pagganti. Sinabi ni Paul na collateral damage lang sila ngunit handa na si Omar na wakasan ang kanyang buhay at umalis. Inatake ni Mark si Paul mula sa likuran at nagsimulang magpalitan ng suntok ang dalawa. Binugbog ni Mark si Paul gamit ang kanyang martial arts kaya itinulak siya ni Paul, kinuha ang kanyang baril at pinaputukan siya. Pagkatapos, nagpakita si Omar habang hawak si Beth at gustong makapaghiganti. Gayunpaman, bigla siyang siniko sa tiyan ni Beth at ginamit ni Paul ang pagkakataon para barilin siya. Sumugod si Beth sa kanyang ama at napagtanto na nabaril siya at tinulungan siyang makatayo. Sa labas, tumakbo si Angela para yakapin sila at dito na nagtatapos ang pelikula.